Hello guys, kagagaling lang ng tropa. Hi Bern at saka Nel at saka Ayla. Medyo mababa ang aming energy kasi natalo ang Alas Pilipinas. At ito yung mga thoughts namin, no? Kung bakit nanood kami ng live sa Rizal Memorial Coliseum. At ano ang masasabi mo, Bern, bakit sila natalo? Malalaki, malagaling mang-block eh. Yung Kazakhstan. Halos hindi lagi nabablock yung palo nila eh. Kasi nga lalaking tao. Hindi lalo na pag tumalon, block talaga. Okay, blanca. Saka malalakas pumalo. Oo. So ikaw naman, Nel, anong masasabi mo? Lapit ka. Parang wala sila sa kondisyon ngayon. Yung mga palo ni Rondina noong una parang hindi bigay todo. Tapos ako Laure. Wala siya si Laure. Wala sa kondisyon lahat. Si Laure. Oo. Ikaw naman, parang natatakot po sila sa mga palo ng kalaban. Tsaka malalakas din po kasi. yan, yung Kazakhstan, ano? Ayan, ako naman po personally, yung mga bombers natin tulad ni Rondina at saka si kanino, Laure, yung tatlong yon, hindi ko nakitaan na talagang nailabas nila yung normal na laro nila. Kasi kahit na yung palo na hindi solid, hindi nila nagagawa. I don't know, siguro assessment ko lang parang natitense sila, para bang nininervyos. Wala talaga sa hindi tulad ng mga, kasi nasubaybayan namin yung 4 na laro nila eh. Ay, tama, yung 4 wins nila. Live pa namin pinapanood yun. So alam namin. At una pa lang tinatarget na talaga si Laure ng Kazakhstan. Ang naman, hindi nila labas. Dapat, kung ako lang ang coach, kaya lang hindi ako. Kung siyempre, depende sa mood yan eh. Ganon din sa pagkanta, no? Hindi naman all the time maganda ang kondisyon ng boses mo. So siguro kung ako ang coach, nakita ko na parang hindi maganda ang laro nitong tao ko ngayon, ay siguro ilabas. Siguro nilabas ng maaga si Laure kasi sunod-sunod yung errors niya. Nakikita namin na siya yung pinupuntarya ng kalaban at sa kanya binibigay yung bola sa service, ganyan. Tapos ganon din si kanino, parang hindi niya maibigay yung best niya. At ganon din si Rondina, nilabas na nga kasi hindi niya mailabas yung mga cherry bomb niya. So yun lang po ang ko talaga, na parang hindi nila mailabas yung best nila sa game na ito. Pero congratulations kay Paniki, from the bench tagtuloy-tuloy binuhat niya. 10 points yata ang lamang nung 10 points. O kalaban na ihabol. O si Paniki ang nagbuhat doon. Pero may mga errors siya nung huli na nagtinginan sila ni sino ba yung libero, si Nyerba yata yun, walang kumuha ng bola. So anyways, ang masasabi ko lang naman ay malaking achievement na ito ng Philippines kasi for 63 years, alam ko, if I'm not mistaken, 70s pa yata nagkaroon ng 5th place finish sa AVC at 2018 ba o 2017, correct me if I'm wrong, nagkaroon sila ng 6th place. At ngayon lang, bukas, worst scenario, they'll be going against Australia. Kung matalo man sila, still best finish pa rin yun kasi babagsak sila sa 4th place. At kung mananalo, first time makaakyat ng podium at magkakaroon ng bronze medal ang Philippines sa volleyball sa Asia sa AVC, no? So congratulations pa rin. Siguro dito na natin nakita yung parang nagkakailangan sila, parang ganun, kasi tingin ko lang na parang wala sa ayos yung kanilang mga due to nervyos, pressure, tingin ko. Yun ang aming assessment. Kung makita nyo lang yung mga Filipinos na nanonood doon, parang
tapos na yung laro pero nakatitig pa sila sa malayo, para bang sinasabing sana panaginip lang to, bukas maglalaro pa sila. Kaso totoo na talaga. But anyways, congratulations Alas Pilipinas for doing your best. Siguro more on international exposures pa para talagang mas masanay. Ako as a voice coach, yung tipong audience yung masanay ka sa malaking audience ay malaking factor para makapag-perform ka ng relax ng tama. So I guess sa volleyball ganun din. So with international exposure, tapos yung crowd na talagang sobrang nagchi-cheer ng sobra-sobra, ay yung makukompose mo pa rin ang sarili mo under pressure. But anyways, congratulations sa Alas Pilipinas, and thank you rin sa mga nag-sponsor sa amin para makapanood kami. Ayan, shout out kay si Raul, kay Ma'am Helen, kay Risa, at Jingjing, di ba minabanggit? si Jingjing. Ayan, oo nga. Jingjing, maraming salamat Jingjing. Ayan, so yun lang po. Meron pa yun pag meron pang mga laro. I'm looking forward na si Van Sikel ay maisali sa Philippine team. At yun lang po. God bless everybody, and let us continue to pray for Alas Pilipinas. Tomorrow lalaban sila for 3rd place. God willing ay makamit nila ang bronze, at matuwa na tayo Pilipinas dahil record yan, kumbaga history in the making yan. So thank you Bernie for being with me, at ganoon din kay Nel, Ayla. Congrats Pilipinas. Congratulations. Yeah. Huwag malungkot kasi binuhat naman tayo sa mataas na ranking, at possible na mag-bronze pa. God's will. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe, hit the bell.